Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Good morning, church, my brothers and sisters in Christ. Purihin po ang Panginoon sa panibago pong araw na siya po ang nagdala sa atin dito. At salamat po sa ating Panginoon sa katapatan niya sa ating mga buhay. At alam ko po na ang lahat po ay nasasabik na pong umawit, magpuri sa ating Panginoon. Kaya naman po, lahat po tayo ay tumayo. At samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Aming Amang Banal, aming Panginoon, ang pangalan mo lamang po, Panginoon, ang aming patuloy na itinataas, Lord God, sa aming kalagitnaan, Lord God, at sa aming mga buhay, aming Ama. Salamat po, Father God, sa walang hanggan mong pag-ibig, Father God, na alay mo sa amin, Lord God, kahit kami hindi karapat-dapat, Lord. But by your blood, Father, by your blood, Lord Jesus Christ, kami po, Panginoon, ay tinubos mo na, Lord, at nilinis mo na, o aming Ama. Father God, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Lord. Nagpapalinis, Panginoon, ng aming mga puso, aming Ama. Father God, salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isang naririto ngayon, Lord God. Dalangin po namin, Lord God, nabigyan mo po kami, Father, ng puso, Lord, na tunay na naghahanap sa inyo, aming Ama. Dinadalangin namin, Father God, na samahan mo po kami, Lord God, sa aming pag-awit, Lord, sa aming paglapit sa inyo, aming Ama, sapagkat wala po kaming magagawa, Lord God, kung wala ka, Lord. Wala po kaming magagawa, Father God, kung hindi niyo po kami sasamahan, o aming Ama. Father God, sa umaga pong ito, aming Diyos, ang tanging naisin lamang po namin, Lord God, ay yung maibigay, Father, ang aming buong puso, buong isipan, buong kalakasan, Lord God, sa pagpuri sa inyo, Lord God. Aming Ama, sa inyo po namin niaalay, Father God, ang gawain pong ito, aming Diyos. Father God, salamat po, aming Ama. Sa inyo na po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let us sing this song with all of our hearts. Awitin po natin ito bilang ating panalangin sa ating Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to
pasalamatan sa lahat. Thank you for faithfulness, O Lord God. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon ng may buong kagalakan. Huwag po tayo mahiyang pumalakpak, umindang sa sayaw sa pagpuri sa ating Diyos. Bawat hamon, ikaw ang nag-ahon. Ikaw, O Diyos,
Panginoon, sa kalakasan, Lord God, na natagpuan po namin sa inyo, aming Ama. Salamat po, Lord God, dahil patuloy kang kumikilos, Lord. Patuloy na nangungusap ka, Panginoon, sa aming mga puso, aming Ama. We thank you, Lord God, dahil patuloy, Father God, na inihahayag mo, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian, Lord, sa aming buhay, Father. Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo ako manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siya ang dakila sa lahat, siya ay Diyos. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko.
Pinupuri ka po namin, O aming Ama. Maging totoo ito, Panginoon, sa aming puso, Lord God, na pinupuri ka namin, Lord God, ng aming buong buhay, Lord God, sa Espiritu at katotohanan, O aming Ama. Father, patuloy kang mangusap sa amin, Lord God, sapagkat ninanais namin na marinig ang tinig mo, O aming Diyos. We worship you, Lord Jesus. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in spirit and in truth. I worship you, Lord, in the name of Jesus. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in spirit and in truth. I worship you, Lord, in the name of Jesus. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in spirit and in truth. I worship you, Lord, in the name of Jesus. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. Let us worship the Lord. In the beauty of holiness, I worship you, Lord, in spirit and in truth. I worship you, Lord, in the name of Jesus. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in the name of Jesus. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. We worship you, Lord God. Speak into our hearts, Father, for your servants are listening, Lord. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig na siyang bumabalot sa amin, O Father God. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo, aming Diyos, na lagi naming nararanasan, Lord God, sa aming buhay, aming Ama. Father God,
Salamat po, Panginoon, sa bawat ginagawa mo, Lord God, sa bawat pagkilos mo sa aming buhay, aming Ama. Kami man po ay makasalanan, Lord God. Ngunit dahil sa grasya mo, aming Diyos, kami po, Panginoon, ay malayang nakakalapit sa inyo, aming Diyos. Nakakaawit, Lord, nakakapagpuri, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong ito, aming Ama. Father God, dalangin lamang po namin, Lord, na patuloy kang manahan, Lord God. Patuloy mong linisin, Lord, ang aming mga puso, aming Ama. Father, we thank you, Lord God, for the light, Lord Jesus, that you pour into our hearts, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil anuman po ang aming pagdaanan, o aming Ama. Through our suffering, Lord Jesus, through our weaknesses, Lord God, patuloy mo kaming ginagamit, aming Diyos, para sa kaluwalhatian ng pangalan mo, aming Ama. Father God, dalangin lamang po namin, Lord, na linisin mo ang aming mga puso upang maging kagamit-gamit sa inyo, Father God. Father God, sa umaga pong ito, aming Diyos, inanais namin, Lord God, na marinig ang tinig mo, Father. Patuloy kang mangusap, Lord, sa aming mga puso, Lord God, sa mamagitan, Lord God, ng inyong banal na salita, aming Ama. Sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, ang karangalan, pasasalamat at pagdakila ay tanging sa pangalan mo lamang, o aming Ama. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito ay ang ating paksa po ay a Psalm of Lament. Ito po sa Tagalog ay ang awitin ng panaghoy sa Psalms chapter 89. Siguro ay basahin po natin muna sa Tagalog. Kung gusto niyo naman sa English, pwede. Psalms. Tagalog. Bago ko po basahin, hindi po ito kaiba sa ating inawit. Nagulat nga po ako sa ating praise and worship team nung kinanta po nila, inawit po natin ang The Steadfast Love of the Lord. Kasi ito rin po ang team natin ngayong umaga. Hindi po kami nag-uusap ng worship team. Nagulat ako nung inawit nila yung The Steadfast Love of the Lord. Kinikilabutan ako dahil ito po yung ibinigay sa akin ng Panginoon kagabi. At kaya lang, syempre, Psalms 89, makikita rin natin ito sa Panaghoy, Kapitulo 3, talatang 22. Pero dito po sa Tagalog, sa Psalms chapter 89. Basahin po natin. Ang pag-ibig mo, Yahweh, na hindi magmamaliw, sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, ang iyong pag-ibig walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan ang iyong ginawa kay David, mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo'y mamamalagi. Ang tinutukoy ay ang Panginoong Jesus. Verse 5. Nagpupuri silang nilikat sa langit, ang iyong ginawa'y siyang binabanggit. Ang katapatan mo, O Yahweh, ay inaawit. O Yahweh, makapangyarihan sa lahat, sinong kaparis mo doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitay, kay Yahweh ba sila ay maipapantay? Sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang,
may banal na takot sa iyo at paggalang. O Yahweh, na makapangyarihang Diyos, o Yahweh, mayroon pa ba kayang katulad kang lubos? Sa kapangyarihan ay tunay na puspos, kadakilaan mo'y sadyang lubos-lubos. Sumusunod sa iyo, dagat mang mabangis, alon mang malaki na papatahimik. Yang dahumbuhalang kung gatawagi Rahab, ang iyong dinurog na taglay mong lakas. Lahat mong kaaway ay iyong winasak. Kapangyarihan mo'y ubod ng lakas. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng narooy sa iyo nagmula. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. Hihingi namin aming Amang Banal ang patnubay ng Banal na Espiritu upang ilagak sa aming mga puso ang saloobin ng inyong damdamin, Panginoon, para sa inyong mga anak na ito na tinubos ng dugo ni Jesus. Ama, pangunahan niyo po kami, tulungan niyo ang inyong aliping ito, ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. At lahat po ay magsabi ng Amen. Ang Salmo 89 o Psalms 89 ay panaghoy sa pagsamba sa Diyos. Parang dito makikita po natin kung paano sinasamba ng mga Hudyo sa lumang tipan ang Panginoon Diyos sa kabila po ng kanilang mga mabibigat na problema. Di ba? Kaya dito makikita po natin, the ancient rabbinic literature, the Psalms were referred to as the Tehillim, which is Hebrew for praises. Ibig sabihin, sa kabila ng kanilang mabibigat na problema, ang ginagawa po nilang panlaban sa problema ay ang pagsamba at pagpuri sa Diyos. Ginagawa po nila ito. One of the most remarkable feature of the sacred collection of praise song is at least 1/3 of them are lament. Sa kabila ng kanilang pagdadalamhati, ito po yung awit ng pagdadalamhati, tinuturo sa atin na ito po'y katanggap-tanggap sa Panginoon at ito po'y inaalay natin. Kaya dito makikita ho natin, parehong-pareho po sila. Ano ang ginagawa nila kapag sila ay nasa problema? Kung babasahin po ninyo sa Lamentation o Panaghoy sa Lumang Tipan, Kapitulo 3, talatang 22, yung pong inawit natin. The steadfast love of the Lord never ceases. Kailan po ito nabuo? Nabuo po ito nung ang mga Babylonian ay sinakop ang Israel. At ang mga Hudyo ay kanilang ginawang alipin. Ang dami ho nilang problema. Iyak sila ng iyak. Pero sa kabila ng mabigat na problema, ang inaawit po nila, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Yung po lagi. Tapos pagdating po sa kay Haring David, ganun na naman. Si Haring David ay nagkaroon po ng anak na si Wail, si Absalom. Tapos sinakop sila ng mga kaaway. Ito na naman, Psalms 89, yun na naman ang inawit nila. The steadfast love of the Lord never ceases. Tatagalog po, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay walang katapusan. His mercies never comes to an end. Tapos sabi ho ron, they are new every morning. Kada araw-araw, bago yan, hindi nauubos. Dakilang kanyang katapatan. At ngayon sa ating panahon, ito pa rin ang tinuturo ng Panginoon. Kapag tayo may problema sa halip na malungkot ka, tumigil ka, umupo ka sa isang sulok, ang inuutos ng Banal na Espiritu, bakit hindi mo sambahin ng Diyos sa kabila ng iyong problema? Hindi mo ba alam ng Diyos mo ay may katapatan na walang katapusan? Hindi mo ba alam ng kanyang pag-ibig sa iyo ay hindi nagbabago? Bago lagi ito, kada umaga. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Ang leader po nito ng panaghoy, nung panahon po ni Haring David sa Salmo 89, ay si Ethan. Si Ethan po, na lahi po ni Israelite,
Ayon sa 1 Chronicle chapter 6 verse 31, pag binasa ko, si Ethan ay isa po sa 3 chief worship leader sa pagkahari po ni Haring David. Subalit ang worship leader na ito, nakita nila ang pagbagsak ng Israel. Nakita nila ang pagbagsak ng kaharian ni David. Nakita nila na tinatalo sila ng kanilang mga kaaway. Kaya yung worship leader po, yung mga worship team po, ginagamit po sila ng Panginoon para sa pagsalakay, para magwagi ang bayan ng Israel, parang sa atin. Kaya nagtataka ho si Ethan, Panginoon, di ba ang pangako ninyo, hindi niyo pababayaan ng Israel at si Haring David ang gagawin niyong hari? Ethan was one of the 3 clan chief of the tribe of Levi, worship leader in Psalms chapter 89. Ang isa pang dalawa ay si Eman sa Psalms 88 at si Asaph sa Psalms chapter 50. At sila po ang tinilang ni David upang pangasiwahaan ang praise and worship team ng kanyang kaharian. Lalo na po ito si Ethan. Kaya dito po makikita ho natin ang mga worship leader na ito ay meron po silang dangal sa kanilang salita at pagtitiwala sa Panginoon. So si Ethan, si Heman at si Asaph were the worship leader at that time during the time of King David. Kaya dito bibigyan natin ng kapanahunan, ng kapangyarihan ang mga worship leader na ito. And in the Psalms, Ethan led the people in lament. Pinangunahan niya ang mga tao upang sila po ay managhoy. Managhoy yung tumangis, umiyak sa Panginoon. Over what? Dahil sa kabila ng ipinangako ng Diyos kay David na hindi matatapos ang kanyang lahi sa paghahari sa Israel, bakit natatalo sila sa kanilang mga digmaan? Bakit bumabagsak ang kanilang kaharian? Kaya ang worship leader na si Ethan ay gumawa po siya ng salmo dito sa 89, Psalms 89, at pinakita ho niya, bakit nagkakaganito ang aming bayan, Panginoon? Pinanghahawakan namin ang iyong pangako. Kaya pagka meron po silang kalungkutan, may mga kasawian sa buhay, ang daming problema. Lagi ho nilang pinapaalala ng Banal Espiritu, the steadfast love of the Lord never ceases. Yung po yung bumabangon sa kanila. Kahit na ang dyablo iniisip na kinalimutan ka na ng Diyos, walang Diyos, pero sa kanila, lagi ho nilang ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Kaya dito makikita ho natin, even in the book of Samuel, the prophet Nathan delivered stunning promise from the Lord na si David po ay hinirang ng Panginoon. And then in 2 Samuel chapter 7 verse 16, ganun din po, this became the crucial part of Israel's self-understanding. God has planted them the promised land and has given them the promised governance that would live forever. Ang tinutukoy ay ang kaharian ng Panginoong Hesus na manggagaling sa lahi ni Haring David. Dito po yun. And in this moment of crisis, Ethan composed the psalms that gave worship, the worship group, a voice to confusion, a grief that all who trusted in God's faithfulness were experiencing. Parang si Habakuk din po siya. Panginoon, kami ang inyong bayan. Bakit ang aming mga kaaway nagtatagumpay? Bakit kami natatalo? Ganon din po si Ethan. Pero sa kanya, ang kapahayagan ng Diyos sa kanya, huwag kang mag-alala. May ginagawa ang Diyos na hindi ninyo nakikita. Matuto kayong maghintay at matuto kayong sumampalataya sa ating Panginoon. Yun po yung kanyang awit sa Salmo 89. Pag binasa, kasi medyo mahaba. Pag binasa ho ninyo, ini-encourage niya ang mga Hudyo na magtiwala sa Panginoon sa kabila ng napakaraming problema na kanilang pinagdadaan. Tayo rin ganon. Ang dami ho natin mga problema. Minsan nakakalimutan na ho natin ang katapatan ng Diyos at ang kanyang pag-ibig. Nakatingin na lang tayo sa ating mga problema, lalo tayong bumabagsak sa ating pananampalataya. Is there a message in this misery? Is there a meaning in our suffering? May kahulugan ba ang ating paghihirap? Ang ating pagdurusa, ang ating mga sakit at karamdaman.
ang ating paghihirap sa buhay. Kaya si Ethan exalts in how bound up God, steadfast love, and faithfulness are with His very character. Sabi niya, God's steadfast love and faithfulness are part of the glory and might for which He is loved by God. Psalms 89, verse 5 to 8. Kaya lang ito ho, dapat pag binabasa ho natin, imimini-meditate po natin ito. Medyo mahaba ang 89, pero makikita ho natin, God's steadfast love and faithfulness never ceases. Totoo po yun. Hindi po nagsasawa ang Diyos sa atin. Kahit na tayo ay suwail, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Yun ang dinidiin ng banal na Espiritu. Kahit kinalimutan mo ko, hindi kita kakalimutan. Kahit hindi ka tapat sa akin, ako'y magiging tapat sa iyo. Kaya lang, wag ho natin aalisin ang ating pananaw sa Panginoon. Because God's steadfast love and faithfulness are part of the foundation of His throne. Bahagi na ho ng ating buhay. Kahit anong pamangyari sa atin, kahit anong hirap ang ating pagdaanan, tandaan ho natin, sabi ng Panginoon, ang aking pag-ibig sa iyo ay hindi nagbabago. Ang aking habag sa iyo ay walang katapusan. Yun lang po, nakakabangon po ang mga Hudyo. Noong panahon po, sa lumang tipan, nung sila'y sinakop ng Babylonian, at nung panahon ni Haring David, nung sila'y sinakop din ng kanilang mga kaaway. That's why si Ethan ang ginamit ng Panginoon upang ipaalala yung salita ng Diyos. You are the glory of Israel. Strength. Psalms 89 verse 13. By your favor our horn is exalted, for our shield belongs to the Lord, our King, to the Holy One of Israel. Psalms 89 verse 17 to 18. Dinudugtong-dugtong ko na lang po. Ito ho, nakataya na ho ang buhay dito. If God's people could not hope in His steadfast love and His faithfulness, how could they continue to exalt Him like this in their time? Sa kanilang, hindi ho, mahirap po mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok kung hindi natin bubulay-bulayin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Even in Lamentation chapter 3 verse 22, yun yung inaawit natin, the steadfast love of the Lord never ceases. Simpleng-simpleng awit, simpleng-simpleng salmo. Pero mabigat, malalim ang kahulugan. Kasi nung ginawa po nila ito, sila po ay dumadaan sa napakatinding problema. At ang inaaral po ng Panginoon sa atin ito, dumadaan ka sa matinding pagsubok, may karamdaman ka, may cancer ka, and so on and so forth, mahirap. Ang sabi ng Panginoon, i-meditate mo ang aking salita. The steadfast love of doon sa lamentation o panaghoy. Ibig sabihin ng panaghoy, nananaghoy, tumatangis, nahihirapan. The steadfast love of the Lord never ceases. Diyos ho nagsasalita. Hindi daw po ito tumitigil. Tuloy-tuloy po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito lagi ang kanilang kaaliwan sa oras ng kanilang pagdadalamhati. Tayo, madalas tayo magdalamhati. Mawalan ka, mamatayan ka, maghirap ka, and so on and so forth. Ang tanong lang ho dito ng mga Hudyo ni Ethan, did God wants us to suffer? Talaga bang kalooban ni Lord na tayo ay magdusa? Ganon din po si Habakuk. Dito makikita ho natin, He certainly does care more about our holiness. Kasi mas interesado ang Panginoon sa ating pamumuhay bilang anak niya sa kabanalan kaysa sa ating kaligayahan. Ang tao, ang hangad po ng tao, para maging maligaya lang siya. Yan po yung mababaw na ambisyon ng tao. Gusto ko lang maging maligaya eh. Kaya lang naman ako nag-asawa, gusto kong maging maligaya. Kaya ako nagnegosyo, gusto kong maging... Mababaw po yun dahil ayaw ni Lord ng kaligayahan na gano'n na galing sa sanlibutan at galing sa atin. Mas may mataas na hangarin ng Diyos sa kanyang bayan at ito po ay ang kabanalan at katuwiran ni Kristo ay mapa sa atin. Kaya dito po, mas interesado ang Panginoon sa ating holiness. Tamang buhay, tamang pag-iisip. Kaysa yung tayo ay maging masaya. Huwag po nating hangarin ang kaligayahan. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging maligaya. Nilikha tayo ng Diyos para maging banal. Kasi kapag nasa piling na tayo ng Panginoon,
Mas higit pa sa kasiyahan ang ating tataglayin na ang tawag po doon ay ang kagalakan ng Espiritu Santo. Kaya meron po tayong bunga ng the joy of the Holy Spirit sa atin. Minsan ang mababaw na Christian ang laging hangad, masaya. Gusto ko lang maging masaya. Yung po ang nakakatakot na ambisyon ng Christian. Yung unbeliever, ganun po sila. Gusto nila maging masaya. Kaya lahat gagawin nila para maging masaya. Mag-aawitan sila, mamasya sila, kakain sila para maging masaya. Pero friends, hindi iyon ang ambisyon ng Diyos sa atin. Mas gusto ng Panginoon yung holiness. Maging banal kayo sa lahat ng inyong ginagawa. Mas magiging maligaya kayo kung ako ang kapiling ninyo. Yun ang totoong kagalakan na ibibigay po sa atin. Kaya yun ang pinapakita ng Panginoon. Bakit ganun, Lord? Bakit kami nagdurusa? Bakit hindi kami masaya? Bakit sila masaya? Sasagutin tayo ng Panginoon, anak, hindi yung kasiyahan ng sanlibutan ang gusto ko para sa inyo. Meron ako mas magandang ambisyon para sa inyo. Number 1, ang inyong kabanalan. Ang kabanalan ko ay maibahagi sa inyo. At doon kayo magkakaroon ng tunay na kagalakan. Iba ho yung joy, iba ho yung happiness. Sa sanlibutan, yung kanilang kaligayahan, nakadepende sa paligid. Pag maraming pagkain, masaya sila. Pag maraming pera, masaya sila. Pero sa Diyos, hindi po yun. Sa Panginoon, hindi ho nakabatay sa pera o pagkain ng kasiyahan. Ang kagalakan ay nakabatay sa kapayapaan ng puso ng tao na siya po ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya wag ho natin hanapin ang kaligayahan ng sanlibutan. Ang hanapin natin, ayon dito sa Biblia, na si Ethan ay ang kagalakan ng Diyos. Kaya nga, nasa Salmo rin ho, the joy of the Lord is my strength. Doon ho tayo lumalakas. Kaya hindi, it's not happiness, but remember two important truths. Number 1, we must remember that God is good and God is love. Hindi ho magbabago yun. Ang Diyos ay laging mabuti, ang Diyos ay laging nagmamahal sa atin. Walang katapusan yun. Doon pa lang, buhay na ho tayo. Huwag nating isipin pinabayaan tayo ng Diyos. Huwag nating isipin galit ang Diyos sa atin. Hindi ho. Yung galit ng Diyos sa atin dati, naipasa na sa Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya si Jesus ang Panginoon, ang umako ng galit ng Diyos para sa atin, sinakripisyo ni Lord yun. Kaya ngayon, ang Diyos Ama, hindi na ho galit sa atin. Mahal na mahal tayo ng Ama. Nang dahil kay Kristo, pinawi ng Panginoong Hesus ang lahat ng galit ng Diyos sa atin dahil tayo ay makasalanan. Tandaan natin yan. Number 1 yun. God is good and God is love. Mabuti siya at mahal na mahal. Pag yun lang ho na isa puso natin, hindi na ho kayo takot sa mga problema. Hindi na ho kayo takot sa anumang suliranin, maging sa kamatayan. Dahil ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay mahal tayo. Second, we must also remember that our lives on this side of glory are but a short span compared with eternity. Excuse me. Siyempre, nagkakaroon po tayong mga problema. Sa lahat ng ating paghihirap, para lang kayong babaeng nanganganak at tiyak lilipas din ito at papalitan ng kaligayahan ng bagong buhay. Even the Lord Jesus Christ said this in the book of John chapter 16, verse 21. Sabi ng Panginoong Hesus, kapag naghihirap na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumadating ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap. Yun, magandaan. Nagagalak na siya dahil sa pagsilang ng isang bagong sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman, verse 22, gayon din naman kayo sa wika ng Panginoon. Nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli kayo magkikita at mag-uumapaw ang inyong puso, ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Kaya lahat daw po ng ating problema, lalo na mabibigat, para lang daw po tayong isang babaeng nanganganak. Lilipas din yan. At pag lumipas yan, higit pa roon ang kaligayahan tatamasain po natin. That's why the plague in the Old Testament and the plague of Revelation are clearly intended to open hard hearts and to move people toward repentance and thus toward God.
pinahihintulutan ng Panginoon ang mga problema at kahirapan na dinadanas ng bayan ng Diyos upang i-lead sila sa pagsisisi sa kanilang kasalanan. Yun naman nakita natin sa Book of Revelation sa atin. That's why God is patient toward us, wanting all to come to repentance. Gusto lang ni Lord. Lahat po ng problema, isa lang ang kahahantungan niya, number one, gusto ng Panginoon magsisi tayo sa lahat ng ating kasalanan. That's all. Pero si Ethan talagang matindi ho siya. Worship leader ho ito. Pero pag siya po umiiyak sa Panginoon, Lord, you promise, Panginoon, Ama, nangako kayo sa amin. Nangako kayo na si Haring David ang gagawin yung hari. Nangako kayo na gagabayan niyo siya at walang patid ang kanyang kapaghari sa kanyang lahi. Tinutukoy ang lahi ng Panginoong Hesus. Pinaglalaban po ito ni Ethan. Umiiyak siya sa Panginoon. Dahil bagsak po sila, talunan sila sa labanan ng mga kaaway nila. Bagsak ang Israel. Pero pinaglalaban po ni Ethan, sinusulat po ng Holy Spirit ang Psalms 89. Kung paano siya sumasamba. Kasi po, pag sumasama tayo sa Panginoon, yung katotohanan, hindi po pwede tayo mag-plastic-plastikan dito. Kung ano nararamdaman mo, sabihin mo sa Panginoon. Hindi yung kunwari, okay ka, mahal mo. Hindi, meron kang dinaramdam eh. Ito si Ethan, nilabas na ho niya yung kanyang nararamdaman. Naghihinanakit na ho siya. Ganon si Habakuk. Naghihinanakit sila sa Panginoon. Bakit ganon? Yung mga kaaway ko umuunlad, ako hindi. Mas mahal kita. Sila hindi kayo pinapansin, Panginoon. At si Ethan ang ginamit ng Panginoon sa Psalms 18, chapter 89. Ethan at length beautifully reminds God of the promise He made to David. Di ba? Kaya sabi ng Psalms 89 verse 28-37, sabi, God would not lie to David. Ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling kay David. Pinangahawakan po yun ni Ethan. Lahat ng pangako ng Diyos, pinapanghawakan niya. Panginoon, nangako kayo. Sinabi niyo, Panginoon, hindi niyo kami pababayaan. That is a part of worship. Hindi ho masama iyon. Mas gusto nga ng Panginoon na nilalabas mo ang iyong damdamin sa Kanya. Hindi ho yung nag-worship tayo na kunwari okay tayo pero hindi man tayo okay. Ako, mas gusto ko yun. Naalala ko nung ako'y, hindi pa ako Kristiyano, hinanakit din ako sa Panginoon. No? Dahil sabi ko, ang Pasko para lang sa mayaman, sa mahirap. Wala ho kami, mahirap ka. Nagtanong ako sa kanya, bakit Panginoon? Hindi pa ako Christian. Ang Pasko ba para lang sa mayaman? Pero hindi, dama ko, nauunuhan ako ni Lord. Kung ano yung laman ng puso mo, sabihin mo sa Kanya. Pero hindi nangangahulugang walang pananampalataya si Ethan sa Panginoon. Sinasabi lang niya kung ano ang kanyang nararamdaman. At nauunawahan siya ng Panginoon. God would not lie to David. Kaya si Ethan, hindi ko alam, dinilig siya ng Holy Spirit na ang linya po ni Haring David ay patungo po sa linya ng Messiah, sa ating Panginoong Hesus. But during this moment of crisis, problems, it looked like God's promise had come to an end. Sa tingin po ni Ethan, mukhang tinapos na ni Lord ang kanyang pangako sa atin. Mukhang nagalit na ang Diyos. Hindi na niya tinupad. Bakit kaya? Dahil kaya si David ay nagkaroon ng anak na rebelde? O dahil si David ay nagkasala, hindi na tinupad ni Lord ang kanyang pangako? Ganun ba ang Panginoon? Kaya nga sinasabi ho na lagi ng Ecclesiastes, ng Panaghoy, the steadfast love of the Lord never ceases. Kahit na nagkakasala tayo sa Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay tapat at walang katapusan. He told God, but how you have cast off and rejected, you are full of wrath. Yun sinabi niya sa Psalms 89, verse 38 to 39. Naintindihan niya, kaya kayo nagagalit sa amin, Panginoon, at sa aming Haring David. Dahil naging rebelde ang kanyang mga anak at si David nagkasala at kami lahat nagkakasala. Pero Panginoon, ito yung pakiusap niya. Tinanggap po ng Panginoon yung kanyang worship. Kahit na siya po ay nagdadalamhati. Hindi ko masabi kung ito po ay tampo. Pagdadalamhati, nalulungkot po siya. He told God how He had exalted David's post by causing them to defeat Israel in battle. Natalo sila sa labanan eh.
But this, Psalms 89 verse 45, God hear and receive as worship, real faith expressed in cry of pain. Ang sigaw po ni Ethan, remember Lord, yun lang ho, remember Lord, alalahanin niyo Panginoon ang inyong ipinangako. Yung word na remember, lagi ko naaalala yun sa bagong tipan, yung isang magnanakaw. Lord, remember me when you come into your kingdom. Ang bilis kong kausapin ng Panginoon, sinabi lang, alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Ligtas na ho yung tao, sumampalataya lang. Ito naman kay Ethan, ganun din ho siya. Sa kabila ng pagkatalo nila sa digmaan, bagsak ang buong Israel. Ang kanyang iyak sa Panginoon, Lord, remember your promise. Alalahanin po ninyo. Yun din po iyak natin. Even in our hard time, sa ating panahon, we are now living in the end time. Lagi ko sinasabi sa Panginoon, with passionate plea, remember, O Lord, sa Psalms 89 verse 46. Basahin ko sa inyo, 89 verse 46. How long, O Lord, will you hide yourself forever? Gano'n niyo po. Bakit niyo po kami pinagtataguan, Panginoon? Parang nakikipag-away sa Diyos, no? Pero hindi. Sinasabi lang niya ang saloobin ng kanyang buhay, batay sa kanyang nakikita sa kanilang kaharian, kasama si Haring David. How long, Lord? Gano'ng katagal niyo kami matitiis, Panginoon? Will you hide yourself forever? How long will your wrath burn like a fire? Remember how short my life is. Gano'ng katagal niyo kami matitiis, Panginoon? Tandaan niyo po, alalahanin niyo po. Maikli lamang ang aming buhay. For what vanity you have created all the children of men. What man can live and never see death? Lahat naman talaga kami ama mamamatay. Who can deliver his soul from the power of Sheol? Sabi ko niya, Lord, where is your steadfast love of old? Pansinin po niyo, bumabalik po yung sa unang pag-ibig. Lord, where is your steadfast love? Kaya kailangan, the steadfast love of the Lord never ceases. Pagdating sa problema, nawawala po yung steadfast love. Nasaan na, Panginoon, alalahanin niyo ang inyong sinabi. Nang inyong pag-ibig sa amin ay walang katapusan. Your mercy endureth forever. Lord, where is your steadfast love of old? Yan po ang bold na prayer ni Ethan. Kasi minsan ang Kristiyano, pag nagpe-pray ho tayo, minsan hypocrite po ang prayer ng Christian. Yung bang kunwari hindi siya galit sa Diyos, kunwari okay lang siya. Pero sa totoo lang, ang dami ho niyang hinanakit, hindi niya mailabas, natatakot siya. Pero si Ethan, prangka ho siya. Pero alam ng Panginoon, hindi po si Ethan nawawala ng pananampalataya sa Diyos. Nagtatanong lang siya, bakit nangyayari ito sa amin? Sabi niya, sa kabila, sige Panginoon, magalit na po kayo sa amin kung magagalit kayo. Disiplinahin niyo na kami kung didisiplinahin niyo po kami. Pero Panginoon, but God, remember your mercy. Alalahanin niyo, Panginoon. Maawa na po kayo sa amin. Alalahanin niyo kami, Panginoon. Yung po yung batat po niya. In your wrath, remember mercy. Lord, where is your steadfast love of old, which by your faithfulness you swore to David? Remember, O Lord, how your servant are mocked. How I bear in my heart the insult of all many nations. Iinsulto na ho sila, pinagtatawa na ho sila. Which your enemies mock, O Lord, with which they mock the footstep of your anointed. Tapos sabi ho niya sa verse 52, Blessed be the Lord forever. Amen and amen. Andun ho yung kanyang hinanakit, sinasabi niya, pero nakabalanse, andun pa rin yung kanyang pagtitiwala at pagpuri sa Diyos. Like Ethan, however, we too experience crisis moment when it appears to us as if God is not faithful to some of His promise. Parang si Habakuk. Nasaan na, Panginoon, ang pinangako niyo sa amin? Masama ba yun? Hindi, yun ang nararamdaman mo eh. Bakit kami dumadaan ng ganitong hirap at pasakit? At gusto ni Lord yung gano'n, yung totoo ka. Ayaw ni Lord ng hipokrita na nananalangin. Akala mo okay pero hindi naman. Lahat ng meron tayo sa puso. Pag ang totoong panalangin, sinasabi kay Lord, may tampo ka, sabihin mo. Kaya lang hindi nawawala ang pagtitiwala mo sa Diyos.
Hindi tayo nagagalit sa Diyos. Nagtatanong lang. Diba? Sabi nga natin hindi siya galit, nagpapaliwanag lang. Bakit ganun, Panginoon, ang aking buhay? Yung pangako ninyo sa amin, nasaan na? Kaya si Ethan, nakita ko, he is one of the worship leader during the time of David, but mahal na mahal niya ang Panginoon. Pero bold po siya pag nanalangin siya. Nagpe-pray ho siya kay Lord. Sinasabi niya lahat sa Panginoon. Pero ang balanse ho nun, andoon ang kanyang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Hindi po siya nawawalan ng pagtitiwala at pananampalataya. Not only do they give us inspired language to pray in our pain, but they teach us what acceptable worship should sound like in our suffering. In the book of Psalms 89, God invites us to be bold in our prayerful lament. Hindi ho ba? Kasi yun ho, mahal natin ang Panginoon eh. Pero hindi lahat ng inaasahan natin minsan nangyayari sa atin. Anong gagawin mo? O di mananalangin ka. Because God hears and receives our prayer as a worship expressed in the cry of pain. Yung ating pagsamba ay ipinapahayag natin sa pamamagitan ng pagtangis dahil tayo ay nasasaktan. Parang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Romans chapter 8 verse 26, pasin niyo. The Spirit helps us in our weakness. Weakness po natin ang prayer eh. Hindi talaga tayo marunong manalangin. Aminado naman tayo, Diyos na humisabi. The Spirit help us in our weakness, for we do not know what to pray as we should. Hindi natin alam. Sino ba rito marunong manalangin? Ako hindi rin ako marunong manalangin. Umiiyak na lang ho ako. Kung ano lamang ko yung sinasabi ko, because I do not know how to pray. But the Holy Spirit teaches us for our weakness, teaches us how to pray as we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for groaning. Ito na ho yung groaning, panaghoy po ito. Nananaghoy po si Ethan. Ang Kristiyano nananaghoy. Hirap na sa buhay. Groaning po ito. Kaya minsan pagka nananagoy, umiiyak ka sa Panginoon, nananalangin ka, minsan sumasakit na kayong pangamo. Humihikbi, umiiyak. Hindi masabi-sabi ang gusto sabi. Humihikbi. Di ba nakita ka yung batang iyak ng iyak? Iyak. Hindi na mas makaiyak. Puro hikbi ang maririnig. Yun po yung panaghoy. Iyak na. Gusto ilabas. Hindi ilabas ng bata yung kanyang iyak. Humihikbi. Masama ang kanyang loob. Ganun po ang Christian. Sinasabi niya ang totoo. Friends, let us be truth in our life towards God. Wala po tayong maililihim sa Panginoon. Alam niya kung ano ang ating iniisip at sinasaloob. Minsan nagtatampo tayo. Alam ni Lord yun. But be frank, sabihin mo sa Kanya. Di ba? Ganun tayo. Mahal kasi tayo ng Panginoon. Sabi ko, sige lang. Naalala ko si Andrew, ganun yun sa kanya. Tinanong niya ako, yung anak ko, nasa Canada. Pam, sa panahon ba ninyo, sabi sa akin, anak ko, may panahon ba na ikaw ay nagtampo sa Diyos sa buhay mo bilang pastor? Ilang taong ka ng pastor? 45 years na ho akong pastor. May panahon ba na nagtampo? Ang dami kong pinagdaan ng pagsubok sa pagpastor. May mga nanlait sa akin, pinagtawanan ako, itinabuy ako. Ang dami. Nagtampo ka ba kay Lord? Wala akong maisip. Bakit ka ako? Kasi papa ako ganun din. Dito sa Canada, sabi niya, ang mga lahat ng kalalakihan, sinishare ko tungkol sa Biblia. Mga Pilipino ho ito, sinishare niya. Inihimok niya, umating kayo ng church, mahal kayo ng sinishare niya ang gospel. Kaya lang, nagtataka siya, bakit yung mga ito na hindi mananampalataya, nagiging permanent resident sa Canada, siya na Christian, hindi pa siya mapatawag-tawag, wala ho siyang approval. Kaya pinagtatawanan ngayon siya ng mga kalalakihan. Ikaw, Andrew, Bible ka pa, pa-church ka pa, kita mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa permanente.
Kami, kita mo, wala kaming Bible, wala kaming Jesus, pero approved na kami. Canadian residents na kami. Yan. Yan, dyan, sabi ko, alam mo anak, yan, ganyan ang tanong ni Isaac at ni Habakuk. Sila, Panginoon, wala silang Jesus, pero ang buhay nila, ang ganda. Ako pa, Jesus. Kaya sabi, ikaw pa, Jesus, Jesus ka pa. Pa-Bible ka pa. Pero wala, hindi ka naman tinatawag sa embassy ng Canada. Kami, wala kaming ganyan. Kita mo, okay kami. Ano sa palagay niyon? Ano ang pakiramdam mo? Naintindihan ko siya kasi nasa Bible eh. Kasi naranasan ito nila Ethan. Naranasan ito nila Habakuk. Pinagtatawanan sila ng mga taga-sanlibutan. Minsan yung mga kaibigan natin ganyan. Pa-Bible pa kayo. Pa-Jesus pa kayo. Wala naman kayong pagkain. Kami, ang dami namin pagkain. Yan. Minsan pinahihintulutan ni Lord yan. Tapos ang ipapaalala sa ni Lord, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. Tuwing babanggitin ko po yun, napakabigat. Pero ang sarap sabihin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Kahit ano mangyari sa atin, tandaan ninyo, mahal tayo ng Diyos. Huwag tayong tumingin sa mga nangyayari sa sanlibutan. Kasi may tinuturo ang Panginoon sa atin. That's why Ethan was given a wisdom by God how to respond to problem. Paano mo tutugunan ng iyong problema? Magpapadala ka ba sa mga taong yan, ng mga salbahe? Magiging salbahe ka na lang ba para lumigaya ka, makuha mo ang gusto mo? Hindi. Mananalig ka pa rin sa Panginoon. Sa halip na magmukmuko sa sulok, ang ginawa po ni Ethan, sinamba niya ang Diyos. Parang si Job. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Friends, that is how we should respond to our problem. Hindi porke mabigat ang problema mo, magmumukmo ka na lang, titigil ka na lang. Magtatanong ka na lang lagi na hindi, kahit may problema ka, sambahin mo pa rin ang Panginoon. Dito nga sa Pilipinas, baliktad eh. Yung mga Christian, pag mabigat ang problema, hindi na umatin ng church. Ba't hindi umatin? Mabigat ang problema eh. Mas kailangan mo nga umatin ng church pag mabigat ang problema mo. Kaya tuloy ang diablo, natutuwang bigyan ka ng problema dahil nailalayo ka niya sa Panginoon. Lalo lumalaki ang problema mo, lalo kang lalapit sa Diyos. The steadfast love of the Lord never ceases. Ganun po lagi ang Old Testament people. Ang mga Hudyo, kung paano po sila lumapit sa Diyos, pinapaalala sa kanila ng Panginoon. During the time ng mga kings and the prophets, and during the time of King David, lament psalms teach us what acceptable worship can sound like in our suffering. Oo, nagdurusa tayo, pero anong ginagawa mo? Porque ba may sakit ka, hindi mo nasasambahin ng Diyos? Porque ba wala ka ng pera, hindi mo nasasambahin ng Panginoon? God hears and receives as worship. Tinatanggap niya ang ating panalangin. Ang ating paghihimutok bilang pagsamba. Kasi alam ng Panginoon, hindi tayo plastic, hindi tayo nagkukunwari. Kung ano yung nararamdaman natin, iniiyak na lang natin sa Kanya. Kasi wala tayong magawa. Tapos ipapaalala ng Panginoon, remember, alalahanin mo anak, ang aking pag-ibig sa iyo, magmula noon, pagpakilanman ay walang katapusan. Sabi ng Holy Spirit, His mercies never comes to an end. They are new every morning. That's why Ethan is interceding, not accusing. Hindi niya inaakusahan ng Diyos. Namamagitan lang po si Ethan na kaawaan si Haring David. Naalalahanin niya ang kanyang mga pangako. Hindi ho nawala ang kanyang pananampalataya. Gusto lang ni Ethan, Panginoon, alalahanin niyo ang inyong ipinangako kay Haring David. In your wrath, itong gusto ko sa kanya in your wrath, remember mercy. In your discipline, remember grace. Okay lang, Panginoon. Paggalit kayo sa amin, okay lang disiplinahin niyo kami. Pero sa kabila po, Panginoon, ang galit at puot ninyo sa amin na disiplina.
Huwag niyong kakalimutan ng inyong habag sa amin. Ito, ang ganda eh. Ano siya, yung bang totoo siya. Alam niya, wala na siyang malalapitan, Diyos lang. In your wrath, remember mercy. In your discipline, remember grace. Ethan still believes in God's steadfast love and faithfulness. After our problems and suffering, what do we do? Pagkatapos ng problema, it is tempting to want everything just to go back to normal. Kasi ito tayo, pagkatapos ng problema, anong gagawin natin? Tapos niligtas na ni Lord yung problema natin, ano na naman? Back to normal. Ganyan po tayo. May problema, iiyak sa Panginoon, tutulungan ka ni Lord. Pag tinulungan ka ni Lord, ang buhay natin back to normal na naman. Tapos magkakaproblema na naman. Cycle na ho paulit-ulit. Bakit kaya hindi mo wala-wala ang problema sa atin? Back to the way we're always there. Parang yung mga Hudyo. Ang gusto nila, pag may problema, pagkatapos, gusto nila bumalik sa Egypt. Si Pedro naman, yung mga alagad, pagkatapos ang Panginoong Hesus ay namatay, nilibing, bumalik uli sila sa pangingisda. Back to normal. Diba? Bumalik sa normal. Pedro, nangisda na naman sila. Bumalik sa normal. Friends, they missed the point. Bakit pinahintulutan ng Panginoon ang mga problemang ganito sa ating buhay? Meron po siyang layunin. But to return to normal is to miss God's invitation for a newness of life, for renewal. Ibig sabihin ng Panginoon, pagkatapos ng problema, ang gusto ng Panginoon, i-upgrade ang ating buhay. Lumago ka sa iyong pananampalataya, growing in faith. Kaya lang yung mga alagad, bumalik sa pangingisda. Sinabi nga ng Panginoon, magmula ngayon, Pedro, kayo, magmula ngayon, hindi na isda ang uhulihin ninyo, mga tao na. Yun ang upgrading. Ganon din ho ang mga Hudyo. Hindi po sila yung babalik sa dati. Kasi yung mga Hudyo noon, patungo sa Promised Land, gustong bumalik sa Egypt. Ayaw ho ng Panginoon. Huwag ka nang babalik, upgrade na. Umangat ka na sa iyong buhay sa pananampalataya. Kaya namang Hudyo noon, gusto nila bumalik sila sa Egypt. Which symbolizes the world. Minsan may mga ganong Christian. Pagkatapos ng pagsubok, gustong bumalik sa sanlibutan. Ayaw nila lumago. Friends, this is the temptation of returning to normal. We do not know it. Gusto natin bumalik tayo sa normal. Ano po ang pick up natin sa ating mga problema, sa ating mga sakit at karamdaman? May mensahe si Lord eh. Bakit tayo may mga problema na mabibigat? There's a message from God. Aside from repentance, siyempre yung repentance lagi ko nakadikit yun doon. Pinahintulutan ni Lord ang mga problema natin upang tayo ay magsisi at manumbalik sa Panginoon. What else about our personal life? That we might be a blessing to others. Lagi ho yun. Gusto ng Panginoon maging pagpapala tayo sa iba, hindi tayo pabigat. Pahalagahan natin ang ating buhay at ang buhay ng ating pamilya. Huwag natin itong sasayangin. Yan yung mga message ni Lord. Upgraded po ang ating faith. Let us love our family because our life is very short. Maikli lang ang ating buhay. Magtrabaho ka ng mabuti kasi pansamantala lang ang ating buhay sa mundong ito. Yan. Minsan hindi ho natin nakikita to. Lahat naman tayo may mga blind spot sa buhay. Pero tinutuwid tayo ng ating Panginoon. Blindness is an inability to see. Spiritual blindness, therefore, it is an inability to see the things of the Spirit of God. Kaya dito, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano ito. Yung mga pariseo, nung ang Panginoong Isus nagkatawang tao, blind, mga bulag po sila. Kasi kapag ang Panginoon nagpapagaling sa John chapter 9, ng araw ng Sabat, mas gusto nila yung Sabat kaysa yung tao gumaling mula sa sakit. Kaya spiritually blind po sila. Si Pedro ganun din, blind spot ni Pedro. Ayaw niyang mamatay ang Panginoon Isus. Hindi niya alam na meron talagang pakay ang Panginoon. Kaya lahat ng tayo dumadaan sa mga pagsubok. May mga blind spot. Hindi natin ito maintindihan katulad din ni Ethan. Kaya lang pinakamadaling mensahe ng Panginoon kay Ethan at sa atin. Just in case na dumaan ka sa matinding pagsubok at problema.
Remember this, continue to worship God. Paalaala yun. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Wala ka na magagawa, araw-araw na ho yun. Yung grasya ng Diyos at biyaya niya. Laging sapat sa atin. Bago ito, lagi. Kaya ito ho, we usually do not see our own weakness or our failure. And the problem is pride. Yan po ang problema. We always have something to learn. We can always use more healing in our life. Kung titingin lang tayo sa ating Panginoong Hesus, siya po yung antidote sa spiritual blindness. Kasi si Lord po ang katotohanan. Hindi niya tayo pababayaan. But too often, the root of spiritual blindness is pride. Kaya huminsan, hindi natin nakikita yung ating kahinaan dahil may natitira pang yabang sa ating sarili. Yung ba? As the Jews in times of King David, they thought God has left them. Akala nila, iniwanan na sila ng Diyos. But Ethan was used by God to reveal the reason for the problem. Ginamit ng Panginoon si Ethan. May tinatago ang tao, and God wants them to continue in worshiping Him despite of the bad situation. Friends, ganyan ang buhay. Kahit na gaano kalaki ang problema natin, gaano kahirap ang buhay, sambahin mo pa rin ang Panginoon. Si Job, alam ho yan. Ginawa niya po yan. Ang tindi ho ng problema niya. Namatayan siya ng mga anak, nawalan ng trabaho, nawalan ng pera, naghirap, iniwan ng asawa, nagkasakit. Pero si Job, patuloy niyang sinasamba ang Diyos. Di ba yan po ang accusation ni Satan kay Job sa Panginoon? Sabi ni Satan sa Panginoon, kaya ka lang sinasamba, kasi pinagpapala ng Diyos si Job. Sabi ni Satan, kaya ka lang sinasamba ni Job, pinagpapala mo eh. Huwag mong pagpalain yan, tingin mo, susumpain ka niya. Sabi ng Panginoon, ay hindi ganyan si Job. Ang anak kong yan, ang lingkod kong yan, kay mayaman yan, kay mahirap, ako lamang ang kanyang sinasamba. Ayaw maniwala ng Diablo, o sige, subukan mo siya. O di namatayan ng mga anak, nawala ng kayamanan, iniwan ng asawa, lahat ng problema. Ang sagot ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Si Job, sa kabila po ng hirap ng buhay, nakukuha pa niyang sambahin ang Diyos. Naintindihan niya yung the steadfast love of the Lord never ceases. Hindi tumitigil ang pag-ibig ng Diyos sa ating lagi, araw-araw yan. Binabago ng Panginoon kada umaga. Kaya ang sarap manalangin kada umaga. Kasi nire-refresh ng Holy Spirit yung ating kaluluwa. Ang pag-ibig ng Diyos, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. Minsan siguro sawa na ang Diyos sa akin. Hindi nga eh. Kung may relasyon ka sa Diyos, ang kanyang awa ay walang katapusan. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness. May nakausap ako mga Christian ganun. Lagi nagkakasala pa ulit-ulit. Sabi, siguro pastor, nagsawa na ang Diyos sa akin. Ayaw na niya akong pansinin kasi pa ulit-ulit. Hindi ganun ang Diyos. Kung hindi mo kilala ang Diyos, pag binasa mo ang Biblia, ang sasabihin, anak, kailanman hindi kita pinagsasawaan at ang pag-ibig ko sa iyo ay walang katapusan. Anong gagawin mo? Di lagi mo na nung aawitin yung awit na yun. The steadfast love of the Lord never ceases. Kung may maiiwan sa great tribulation, yun pa rin ang aawitin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. Ang sarap. Bulay-bulayin. Kabisado na nga natin eh. Maaawit ba natin yung kapag tayo may problema? Kapag tayo naghirap? Kapag tayo nagkasakit? Friends, God loves us so much. At ayaw niya ito makakalimutan. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon. Ang mga problema pinagdadaanan natin, isa lang ang kahulugan. Gusto ng Panginoon, i-upgrade ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, upgrading, lumago naman tayo. Huwag tayong bumalik sa dati. Back to normal. Hindi, panibago. Dapat po ang Christian lumalago. Kasi lahat ng may buhay, lumalago kahit halaman.
Pag walang buhay, hindi ho lalago. But God loves us so much. So ano man ang pinagdadaanan ho ninyo sa anyong problema ngayon. Kahirapan, sakit, karamdaman, problema sa pamilya, sa asawa, sa mga anak. Remember this. God loves you so much. At ang kanyang pag-ibig ay walang katapusan. Tutuparin niya ang kanyang ipinangako sa atin noon, ngayon at bukas. Ganyan po kabait ang Diyos. Dapat po alam natin yan eh. Kaya it is now the Psalms of Lament. Pero kung gusto niyong palalimin pa nito, pag binasa ho ninyo ang Old Testament na panaghoy, dun ho ninyo makikita lalo. Panaghoy. Kasi ang mga Hudyo talagang talagang para ho silang pinabayaan, parang lang, pero hindi sila pinabayaan ni Lord. Tinalo sila, wala sila, nagkalat-kalat ho sila, iyak sila ng iyak. Kaya title ng panaghoy, nananaghoy sila, tumatangi sila, umiiyak sila sa Panginoon. At doon nakasulat sa panaghoy, Kapitulo 3, 22, ang pinapaalala ng Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. Friends, yun lang ho ang sikreto ng buhay. Yun lang ang bala natin sa ating paghihirap. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Kung isa sa puso natin. They are new every morning. Great is His faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. This morning, we will going to pray to God. Pag mananalangin ho kayo, kasi this is a group prayer, but in your house, in your home, when you pray to God, lahat po ng laman ng puso niyo, sabihin niyo sa Kanya. Kung may pagdududa kayo, kung meron kayo hinanakit, sabihin niyo, mas gusto ni Lord yung ganun. Kasi hindi ho tayo nakikipagplastikan kay Lord. Ito tayo, ito yung puso ko, Panginoon. Eh. Pero naniniwala ako sa inyo, Lord. Pero tulungan niyo po akong manampalataya. And so on and so forth. And God will help you. Mas gusto ng Panginoon na lumalapit tayo sa Kanya sa katotohanan kaysa sa pagkukunwari. Kasi yung po paglapit ng mga parasite scream sa Diyos ay pagkukunwari. Ang tawag ni Lord, hypocrite. Why? Diba? Somewhere in the book of Matthew chapter 15 verse 7, Jesus said, "These people draw it unto me with their mouth, but their heart is far away from me." Kaya ang panalangin po, hindi po pagandahan ng sitas na salita. Di ba? Si John Piper ngayon ang kanya eh. Ginamit ho niya ang artificial intelligence, nagpagawa ho siya ng prayer eh. Ang ganda ho ng prayer. Almighty God, and so on and so forth. Ang ganda ng prayer, binanggit ho niya. Tinanong niya, is that a prayer? Ang ganda ng prayer. Kaya pag nagpipray tayo, hindi ito pagandahan ng salita. Sabi niya, that is not a prayer. Pag ikaw kumopya ng panalangin sa artificial intelligence, maganda ang prayer, pero sa mata ng Diyos, that is not a prayer. Why? Because ang prayer po ay hindi po yung sinasambit ng bibig. Ang prayer po ay ang sinasaloob ng puso ng tao, just like Matthew chapter 15 verse 7. Jesus said, our Lord said, "These people draw it near unto me with their mouth, but their heart is far away from me." Lumalapit lang kayo sa akin sa pamamagitan ng inyong mga salita, pero ang puso ninyo ay napakalayo sa akin. Which prayer would you like to? Maganda ang prayer mo sa salita, pero ang puso mo malayo. O pangit ang salita mo, pero ang puso mo malapit sa Diyos. Alin ang pipiliin ng Panginoon? Yung magandang prayer o yung pusong malapit sa puso ng Diyos? Of course, God will choose our heart. Kaya ang mga taong ito, ang gaganda ng, iba nga binabasa pa prayer. Akala nila ang prayer, pagandaan ng salita. Hindi. Hindi ho pagandaan, hindi pahabaan. Ang gusto ng Panginoon, yung puso niya, malapit sa puso niya. How can we pray that our heart is near to God? Pray with all of your heart. Kung ano naman ng puso, ibigay mo sa Diyos nang walang pag-aalinlangan. Aminin mo sa Panginoon, madali kang masaktan. Aminin mo sa Panginoon, madali kang magduda. Aminin natin sa Panginoon, mahina ang ating pananampalataya. Mas tutulungan tayo ni Lord.
Kaysa magkunwari tayong okay ang ating pananampalataya, pero hindi naman. That's why God loves the prayer of truth within our heart. Yun po ang prayer ni Ethan. Yun po ang kanyang worship. Gusto ko sila. Ethan, si Habakuk, talagang si Iman, talagang pag nanalangin sila sa Panginoon, totoo. Hindi sila nagkukunwari. And so with us. Kaya pag nagpe-pray kayo sa bahay ninyo, be yourself. Basta't huwag nilang mawawala ang pananalig natin sa Diyos at paggalang. Let us all please bow down in prayer. Before that, can we once again sing that song, The Steadfast Love of the Lord? Gawin natin panalangin. Pag binabanggit ko po talaga yung verse na yun, talagang napakalakas. Hindi ko nga masambit. Grabe. Tayo po ay dumulog sa Diyos. Manalig tayo sa Panginoon. Lahat, alam ng Panginoon, lahat tayo dumadaan sa mga iba't ibang uri ng pagsubok. Sige.
mahal naming Ama, kahanga-hanga ang pag-ibig niyo sa amin. Minahal niyo kami sa kabila ng aming mga kasalanan. Nang dahil sa dugo ng inyong mahal na anak na si Jesus, tinanggap niyo kami bilang inyong pamilya. Ama, salamat sa pag-ibig niyo sa amin. Kahit kami pa ulit-ulit na bumabagsak at nagkakasala, ang pag-ibig ninyo ay hindi nagbabago. Maraming salamat. Kayo lamang ang may taglay-taglay na ganyang uri ng pag-ibig na napakataas na ibinigay niyo sa amin. Dahil sa inyo, Ama, binibigyan niyo kami ng panibagong buhay at pag-asa. Sa kabila ng mga problema na aming pinagdadaanan, sa kabila po, Ama, ng kabiguan namin sa aming buhay, naaalala namin ang inyong katapatan, ang inyong pagmamahal na walang patid na ibinubuhos sa amin. Dahil dito, aming Amang Banal, maraming salamat po sa pag-ibig niyo sa amin. Nang dahil sa inyong mahal na anak na si Jesus, ay aming tinatamasa araw-araw. Pawang biyaya at grasya ninyo, O Diyos Ama, ang aming ikinabubuhay. Salamat po. Ama, batid niyo ang mga anak niyo dito, Lord, na may mga pinagdadaanan po, mga problema, mga suliranin. Minsan, akala po namin, Lord, nakalimutan niyo na kami. Minsan, akala namin hindi niyo pinapakinggan ang aming mga pananalangin. Nagkakamali po kami, Ama. Dahil sa inyong katapatan, lagi niyo po kaming pinagmamasdan at pinakikinggan dahil ang katapatan ninyo ay walang katapusan. Salamat po sa pag-ibig ninyo. Tugunan niyo po ang mga panalangin ng inyong mga anak. Nawa, sagutin niyo ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga problema, Panginoon, upang mas lalo silang maniwala at sumampalataya sa inyo na kayo na aming Diyos ay nananatiling tapat sa amin magpasawalang hanggan. Ama, abutin niyo mga anak ninyo, pakinggan niyo nawa ang kanilang pananalangin. Kung meron man sa kanilang may sakit, Ama, kayo po ang aming inaasahang dakilang manggagamot, Panginoong Hesus, na aabot sa bawat isa. Kung meron man naghihirap, Panginoon, kayo pa rin ang aming inaasahan. At kung kami magkakasala, ang inyong habag, Panginoon, at awa ay lagi namin tatamasain. Sa kabila po ng galit ninyo at pagdidisiplina sa amin, alalahanin niyo po ang inyong habag. Alalahanin niyo ang ipinangako niyo sa amin na hindi niyo kami pababayaan o niiiwan man. Ama, salamat po. Ingatan niyo ang mga anak niyo ito. Mula ngayon, magiging malapit ang aming puso sa inyo sa pananalangin. Gagabayan kami ng banal na Espiritu upang lubusan kayong maranasan. Salamat po. Tanggapin niyo po ang aming buhay, ang aming puso na inialay sa inyo, Panginoong Hesus. Dapat kayo lamang ang may karapat-dapat na tumanggap sa aming puso dahil, Ama, kayo lamang ang nagmahal sa amin ng gayon na lamang. Salamat po. Tanggapin niyo rin po ang aming handog, ang aming tithes and offering, ang aming love, ang aming pledges and love gifts, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian. Gamitin niyo kami, Panginoon. At Lord, huwag niyo kami pababayaan. Lagi namin aalalahanin ang iyong salita sa banal na kasulatan ng inyong pag-ibig sa amin ay walang hangganan. Salamat po, ingatan niyo ang bawat isa. Alam namin pinakikinggan niyo po ang aming pananalangin. Pagpalahin niyo po ang bawat isa at basbasan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.